So, welcome po sa part 2 ng ating video. So, last time ay discuss ko yung connection ng DHT11 to ESP32 papunta kay Google Sheet. Sa video na to, malalaman nyo kung paano naman yung Google Sheet to MIT App Inventor. So, i-display niya yung nandito sa Google Sheet papunta kay MIT App. So, sa MIT App, dalawa yung ginawa ko doon. Yung isa ay gamit yung label, dalawang labels. Tapos yung isa naman ay list view. So, paano siya ginagawa? Well, ang kailangan nyo dyan ay kailangan nyo syempre ng account ng MIT App. Ayan. Kailangan nyo ng account ng MIT App para magawa yung app-based na pang mobile. So, paano siya gagawin? So, dalawang screen ang ginamit ko doon. Yan. Ito yung ginawa ko dyan sa MIT App. Pero bago, alimbawa first time nyo pa lang gagawa sa MIT App. First time nyo siya gagawin. Ang unang step ay kailangan nyo munang pumunta sa Google o i-type nyo, pwede nyo i-type agad na MIT App Inventor. Ayan. Then, pinutin nyo lang to, MIT App Inventor. May mga previous videos po ako na ginawa kung paano gumawa ng app sa gamit ng MIT. So dito, mag-create apps lang po kayo. Ayan, click nyo lang yung button. So, pasensya, mabagal yung connection. Then, pag nagpakita sa inyo to, click continue lang. So, pag wala pa kayo nagagawa as in zero pa lang, kailangan nyo pinutin po yung new project. Ito yung new project ay, halimbawa, maglalagay ako dito ng sample project. Bawal po dito, sa kanyang project name, bawal ang space. So, yan na lang dyan. Yan na lang yung mga nakalagay dyan na toolkit, team, ayan na, okay na yan. So, basta bawal po ang space din, bawal ang mga special char. Kung gusto nyo lagay ng space, pwede lagay ng hyphen, okay, underscore. So, then, click OK. So, ito, pag blanco siya. Yan, pag blanco, ito po yung makikita nyo. Sa left side, nandyan yung mga objects, yung palette. Sa kanan naman, nandyan yung mga properties, saka mga components na nakalagay. So, nandito naman yung string 1. So, ang current string natin ay 1. Then, kapag magdadagdag kayo, string 2. Dito naman nakalagay yung kanong klaseng version ang gagamitin natin. Dito naman ay kung anong size ng phone. Yan. So, pinapaliwanag ko na yung mga basic niya. Balik na po ako sa may app. Yan. So, sa unang screen 1, gumamit lang ako dyan ng mga dalawang layout. So, yung layout na yun, nandito na makikita sa palette. So, yung ginamit ko muna ay yung horizontal. Ito siya. Then, next ay yung absolute arrangement. Gusto ko kasi yung absolute na yan dahil kahit sa mo banda ilagay na. Okay lang. So, dalawang klase kasi ng MIT app. Yung isa offline, yung isa naman online. So, yung offline, hindi updated. Yung offline, updated po yun. So, dito, gamit ako ng mga label, buttons, button, labels. Yan. Ilang labels? 2, 4, 6. 6 po na labels. Then, isang button. Plus, dalawang layout. Yan. So, dito, button yung ginamit ko dito. Pag pinindot ko to, magpapakita yung mga list ng excuse me po. Dating nakuha o na-detect na temperature tsaka humidity. Galing yun nandun po sa string 2 po yun. So, nandito tayo sa string 1. So, ang select ko dito, yan, pinalitan ko lang yung size niya, tsaka text dito. Dito naman, pinalitan ko yung name, tsaka size. May mga pinalitan ko, name, size, pinalitan ko dyan. Mga width, tsaka height, kasama po yun. Width, tsaka height kasama. Ito yung date time. Ito yung temperature, ito yung humidity. Then may
hidden na o non-visible components po tayo na ginamit. Ito yung clock tsaka web. So dito sa may temperature na label, diyan mag-display yung temperature. Yung label naman, yung na humidity, diyan mag-display yung humidity. Ito yung clock. Kasi naisip ko, what if mas maganda, automatic na lang siyang gagana. Hindi yung nagpipindot-pindot ka pa ng refresh, ganyan. Gagamit ka ng clock. Yung web naman ay from Google Sheet kasi kailangan mong i-transfer dyan yung makikita niyang data. So, kailangan mong gumamit ng web tapos doon sa code blocks niya, doon may ilalagay yung link ng Google Sheet. Ayan. So, okay na yung sa screen 1. Paano naman yung kanyang code block? Sa blocks, ito yung mga ginamit natin sa blocks. Zoom ko muna. So, gumamit ako dyan ng maraming code block akong ginamit. So, una, syempre, yung pag mag-display ka ng new screen, ayan, ito yung ginamit ko. Yung button na continue. Okay. Refresh natin. Kasi may dalawang session ako naka-open. Easy po. So, dito sa BTN view, i-close ko na lang yung isang session baka magpakita ulit. So, ito yung BTN view. Pag click ko yung button na ito, magpapakita yung screen 2. Ito yung magpapakita. So, mamaya ko di-discuss kasi ngayon. Dumuna tayo sa screen 1. So, blocks. Yan, ito po yun. So, saan ko kinuha tong open another screen ay dito lang sa control. Yan, dito lang sa baba. Then, ilagay mo lang kung ano yung name ng magpapakitang screen na yon. Next, sa clock. Sa clock, ay kinuha ko lang yung set web 1. So, si web 1, ito siya. Then, kailangan mong method ay yung kukunin mo dapat yung kanyang URL o yung link niya ng Google Sheet mo. Ito yon. So, sa dulo nito, napalit yung ID na yan, may napalitan. So, kunin mo yung Google Sheet link mo, pero kailangan mo, sa dulo niya, kailangan mo palitan ng out.csv. Kasi kailangan niya gawin na CSV po yun. Then, pag nailagay mo na yun, call web1 get. Bakit web1 get? Ano yung kukunin niya kay web1 get? Ito yun. So, pag nakuha niyo na, kukunin niyo yun, yung link, kailangan natin ipasok o ilagay yung code ng web1.text. Ano ba yung content ng web1 na yun? So, ito yung link, ito yung link niya. Ayan, then, tatawagin niya to. So, gumamit ako dito ng yung hidden, non-visible pala, non-visible components, yun yung web1, ito siya. Yung kanyang got text, ito yun. So, got text. So, sa got text, kailangan mo gumamit ng logic. Ito yung logic. If, then, statement, ito yun. So, ipasok mo siya dun sa may web1 got text, sa baba niya. Papasok yan, na ito siya. Kung hindi naman, kung parang siyang parang kayo nagbubuo ng puzzle, pag ginawa nyo itong blocks. So, sa if condition, gumamit ako dito ng math, yung equal. Kasi, kukunin niya yung response code ng pag-connected tayo siya sa online o sa Google Sheet, mag-display yung 200. So, pag nag-display yung 200 na yan, anong gagawin niya? Ito yon, initialize local table. Saan ko kinuha yung initialize local table? Dito lang yun sa range. Ito siya. O yun, yung
kailangan mo ipasok dito. Yung, ano bang gagawin niya pag nakuha niya o connected siya? Ayan na siya. So, list from CSV table text. Excuse me po. So, kukin mo itong list from CSV table text dito sa kulay blue. So, nandito lang yun sa blue. Then, get response content. Ito lang yun. Pag pinatong mo yung mouse dito, mag-mouse over ka dyan, makukuha mo ito. Then, ipasok mo na lang dito yun. Yan. Next is select list item list. Kukunin nyo dyan kung ilan ba yung item sa listahan. Yan, select. Kanya kukunin kay get table. Ayan, yung table. Then, yung index na yun, get table. Kukunin niya yung length kay table. Pagkakuha niya, kailangan mo nang chop-chopin o hati-hatiin sa, ano ba yung ginamit mo doon na output? Label. Tatlo. Yung temperature, humidity, tsaka date time. So, may equivalent na index bawat item doon sa Google Sheet. So, nauna kasi ay yung date time. Kaya mapansin nyo dito, yung label niya is date time.text. Kukunin niya kay select list item list sa get row 1. Yung pinakauna. Ito yun. Next ay si temperature. Index 2. Sige po. Mapapansin nyo, magumamit ako ng join. Kasi nilagyan ko siya ng symbol ng Celsius. Hindi ko lang mailagay yung maliit na O. Although pwede nyo ilagay o maglagay ng label sa taas ng O. Ayan. Next index is 3. Yan yung humidity. So, yung code na to o yung code blocks na to ay gumagana na siya. Para ma-testing, kailangan yung mag-download ng MIT app. Ano yung pangalan na? MIT Companion. Para hindi na kayo mag-install ng, i-download nyo na naman para ma-testing. Gumamit na lang kayo ng MIT AI2 Companion. Pero bago yun, kailangan nyo munang pinutin tong AI Companion para i-compile niya. Then, i-scan nyo yung code. Ayan. O yung QR code niya. So, pag-scan niyan, gamit yung phone at yung app na MIT AI2. So, without installing, pwede mo lang i-check kung tama ba yung code niya. So, yung code na to ay gumagana na at tested. Na-testing ko na din ng ilang beses. Ayan. So, ang next dyan ay yung stream 2. Yung stream 2 na to, gamit ako ng syempre, dalawang layout na naman to. Excuse me po. May ubo kasi. Gamit ako ng horizontal tsaka vertical. Di naman, pwede nga gamitin sa layout. Yung button na to, pag pindot ko to, babalik yun sa screen 1. So, pag nandito ka, babalik yung kay screen 1. Pag naka-screen 1 mo, gusto mo makita yung mga listahan ng mga nakuhang data from previous to present, ay makikita mo pa rin yun. Gamit itong list view. So, pinalitan ko dito yung kanyang background. Ginawa ko na ng white kasi yung default ito, black. Then, syempre, pagkailangan palitan yung kulay ng kanyang font. Tapos, gumamit ako ng non-visible components din. Yung web 1, tsaka yung clock. Dahil, gusto ko automatic siyang nag-update. Kaya gumamit ako ng clock. Yung pinakasimple clock. Then, yung web 1, again, ganun dyan din yung gamit doon sa nauna. Sa screen 1. Kung ano ang gamit ng web doon. Yun din yung gamit ng web dito. So, sa blocks,
ito yung makikita nyong blocks niya. So, una, yung clock. Sabi ko nga kanina, ay hindi mo na kailangan gumamit ng button. Automatic dapat yung nag-update. Kasi pag may button, kailangan pindutin pa yung button para mag-update. Ayan, hindi na. So, again, dito ay yung connection ng Google Sheet. Ayan, yung Google Sheet. Balitan ulit ng CSV, yung dulo. Then, naglagay ako dito ng when initialized ng stream 2. Anong gamit niyan? Ang gamit niya kasi, pag nag-open yung stream 2, automatic din na kukunin, magpa-function siya. Papaganahin niya agad yung web 1. Okay low, kahit di natin kailangan to, kasi meron naman tong clock. Kasi yung clock, di ba, automatic na kasi yun. Naka-check agad yung kanyang naka-check agad yung kanyang response ba? O enabled, ayun. Naka-enabled agad siya. So, yan. So, next one ay yung web 1. Yung web 1 nito, kailangan natin ng if then condition statement. Ganun din, kukunin niya yung response code. Kung connected siya, kung connected, yung live view data na list view, yung, na gumamit ng elements method, kukunin niya yung list doon sa table, doon sa response content. Itong web. So, napakasimple lang ng code niya, di ba? Mag-display niya dyan yung mga list. Mag-display niya dyan yung mga nakuha niyang sensor. Ang next na button dito ay what if gusto mong bumalik doon sa stream 1. Ito lang yun, na code. I-close mo lang yung stream na current para bumalik ka doon sa stream na dati o nauna sa kanya. So, napakasimple lang ng kanyang code. Ayan lang. Mag-display na dyan yung value ng Google Sheet dyan sa MIT app gamit yung this view. So, na-testing ko na itong code na to. Gumagana siya gamit yung AI2 gamit yung MIT app na to. Madali lang mag-display ng value ng galing sa ESP o DHT11 to ESP, ESP to Google Sheet, Google Sheet to MIT app. So, thank you sa panonood ng final video ng IoT. Pinakasimpleng IoT yun to eh. Pinakasimpleng IoT system. Control mo na yung nakikita mo yung temperature online. Kahit nasaan ka, nakikita basta connected sa internet yung ESP mo. Siyempre, dapat yun ay may data. So, may data dapat yung connection niya. So, kahit nasaan ka, mabibigay mo yung data. So, napakasimple lang talaga niya. So, thank you and goodbye.